kaibigan, balik tayo dito sa ating programang Francis. Kasama pa rin natin si Board Member John Pimentel. Sa panunungkulan nyo bilang senior board member, bakit senior board member kayo? Hindi ko po parang ang ibig sabihin yata po, kasi narinig ko lang din yan sa ibang provinces. Sabi ni Mayor Iming Panotes, primus inter pares. It's the first among equals. So, being the top-notcher. So, pala. Parang ganun po. Kayo top-notcher. Parang ganun po ang connotation. So, ano po yung, kamusta naman yung mga nagawa nyo sa bilang sangguniang panlalawigan member? Ate Mer, nag-umpisa ako as punong barangay in 1994. Kaya ang alam ko, mahaba na yung yan, kaya nalito ka po. I would understand why you got confused earlier. Kasi po, nag-umpisa po ako in 1994 as barangay captain. Tapos, naging Liga President po ako ng barangay sa Bayan ng Vinsons. Kaya ako po ay naging councilor ng 1994 to 1997. Na mag-re-elect po ako ng 1997, nanalo po ulit akong punong barangay sa Vinsons. Na-elect din ako, Ademir, na Liga President ng Vinsons at ng lalawigan ng Camarines Norte. Kaya naging ex-officio member ako ng Sangguniang Panlalawigan starting 1997 up to this time. Kaya 12 years na po ako, mga kababayan, sa Sangguniang Panlalawigan ng Premier. 12 years. Kaya many people in Camarines Norte who have, who is aware of my tenure sa provincial government, nalilito kasi sila dahil 12 years na ako and yet this is my first term as regular board member. Kaya 1997 to 2009, 12 years, more than 12 years. Kaya medyo mahaba na po yung panahon na aking ginugol sa Sangguniang Panlalawigan. I think that's more than 1/3 of my life nasa Sangguniang Panlalawigan na ako. Pero ano po yung mga nagawa ninyo bilang board member? Ang isa po sa nais kong ipagmalaki ay yung advocacy natin para ma-improve ang local revenue collection ng pamahalang panlalawigan. Medyo technical term po yun. Ate Mir, kasi may mga committees ang Sangguniang Panlalawigan. May Committee on Finance, Committee on Health, Education, etc. Isa po dyan sa mga committee niyan, yung Ways and Means Committee, na dito sa pamahalang panlalawigan at saka sa mga munisipyo, ayaw nilang hawakan. Kasi ang karugtong po ninyo na imposition ng taxes. And people does not want taxes. Do not want taxes as much as possible kung ma-avoid nila yun. So, ini-equate nila yun sa gano'n na takot sila kasi baka mabawasan ng boto. Ako po, by choice, talagang hiningi ko yun. Committing yun sa mga kasamahan ko. Dahil naniniwala po ako na sa haba na aking experience, gusto kong magkaroon ng silbi yung first term ko as regular board members sa pag-improve ng local revenue ng pamahalaan panlalawigan. Kaya hiningi ko po yan. Ang unang ginawa po natin, nirepaso natin ang Provincial Revenue Code ng lalawigan ng Camarines Norte. At nung tiningnan natin yan, ang sabi ng iba, wag. Kasi taxes na naman yan, mababawasan kang boto. Sabi ko, hindi. We have to review it. Doon sa review po namin, may dalawang malalaking provision akong nakita. Una, yung sa mga tricycle natin na sinisingil na 100 piso bawat taon bilang provincial permit fee. Inirekomenda po nating alisin yan at tuluyan na nga yan na alis. Hindi na magbabayad ng mga tricycle dahil naniniwala tayo na hindi dapat mag-impose ang provincial government. Second, yung provincial permit fee ng lahat ng negosyo, kay sari-sari store, hardware, butika, hotel, restaurant, inalis din po natin yon. Kasi naniniwala din tayo na yung karapatan na magkolekta ng ganong klaseng mga charges ay ang munisipyo. So, yan po yung malalaking nagawa natin sa Sangguniang Panlalawigan. Doon naman po sa aspeto ng imposition of taxes, hanggat maaari ayaw natin madagdagan ang burden ng mga taxpayers local. Kaya ang tinatax po natin yung malalaki. Halimbawa, yung mga mining firm dyan sa Panganiban,
tinitingnan po natin kung anong pwede nating impose ng tax. At meron tayo dyan na kolekta na kulang-kulang 2 milyong piso dahil nagbayad po sila ng kanilang taxes. Yung isang malaking kumpanya dyan sa Pangalinan. Kalinsabay po noon, nag-declare din tayo ng amnesty ng real property tax. Apo. Kinoconsider ko pong isa sa pinakamalaking achievement ng aking pong panunungkulan bilang Ways and Means Committee Chairman na nakapag-declare tayo ng amnesty at grabe po ang response. Napakaganda ng response at ang revenue ng munisipyo, ng barangay at ng probinsya tumaas because of that. Dito rin po sa ating, sa ilalim po ng panunungkulan ni Governor Tipoco, nagkaroon po tayo ng coverage ng PhilHealth sa mga indigent natin mga kababayan. Apo. In fact, babalita ko na po sa tulong po ni Board Member Ruth Herrera, siya po ang chairperson ng Health, magkakaroon na po tayo ng universal coverage. Oh. Pinopose na po ni Governor Tipoco, lahat ng tao sa Camarines Norte, lahat ng pamilya, dapat may coverage ng PhilHealth para pag nagkasakit po sila, Talaga? gagamitin nila yung PhilHealth. Sana wag nilang gamitin kasi ibig sabihin na nagkasakit sila. Pero just in case magkasakit sila, meron May na po sila magagamit ng PhilHealth Opo. cards. Sa isang komitiba ko po, yung controversial committee ko, yung tinatawag na Committee on Finance and Appropriation. Ayaw ko po nun. Ayaw ko talaga nun kasi hot seat po yun. Apo. Ito front seat to, di ba? Front seat. The hot seat. Yung po, Ate Mayor, hot seat po yun. Kahit na saang sanggunian, even in Congress, yung Finance Committee, although it is considered to be a powerful committee, is also a very sensitive committee na grabe ang risk mo pag nandun ka. In fact, lahat ng supplemental at annual budget ay dumadaan po sa komitibang yan. At gaya ng sinasabi ko kanina, Ate Mayor, kahit na ang intention mo mabuti, nakapaloob sa isang budget ang mga development projects ng provincial government ni Governor Tipoco, laging kinakabitan nila ng negative aspect. Pero kung makikita po ninyo yung mga greetings ko, meron akong motto talaga. Working for valiant governance. Sabi nila, ang dami ibig sabihin. Sabi nila, vice governor na. Pero valiant governance po talaga. Kasi pag mahina ang loob mo, pag mahina po ang loob nyo sa loob ng politika, ay para bagang gusto mong umupo na lang at wag nang gumawa ng kahit na ano para hindi ka mapulaan. Pag nang ganda naman, mag-stagnate naman po ang ating community, ang ating pamahalaan. Kaya, kailangan kahit pa paano, meron kang political will, meron kang courage to do what you think is right, what you think is of greater good to a greater number of your constituents. Importante po yun. Kaya, yung Committee on Finance po, kung ano man yung nakikita mong development na ini-implement ng provincial government, ay yan po ay material po yung ginagampanan ng komitiba ng finance sa Sangguniang Panlalawigan. Na simula po noong 1997 hanggang sa kasalukuyan, ini-elect po kasi yan ng mga kasamahan. So, kailangan may confidence sila sa iyo, may tiwala sila sa iyo sa competence at saka sa integrity ay sa kasalukuyan. Ako pa naman po yung pinili nila. Although, tumatanggi ako